Ay, welcome po mga kuya. Ito po yung part 2 natin po mga kuya na talaga tuloy-tuloy ang ating sakramento na ating 7 sacraments. Ito ang ating ipaliwanag po mga kuya na talaga para maintindihan natin ang turo ng ating inang simbahan po mga kuya. So ang topic natin for today po mga kuya, sakramento ng patay, no? At ang sakramento ng buhay. So dito mga kuya, napakahalaga nito ang mga sakramento ito po mga kuya na ito itatag talaga ng Panginoong Hesus. Wala ito, hindi mo ito makikita sa mga anti-Catholics o tatag lamang ng isang tao. Dito mo lang makikita at matatanggap sa tunay na iglesia. Walang iba kundi ang Apostolika Romana po mga kuya. Walang iba kundi ang Catholic Church po mga kuya. No? Founded by Jesus Christ. Kung sa ibang sekta ka, kung ikaw ay nakikinig ngayon, ay wala po sa inyo ang sakramentong ito. Kaya napakahalaga itong sakramento ito para po sa ating mga tinatawag na sanctifying grace po mga kuya. Ito ay tinatawag na divine mercy, no? Ang grasya at awa ng Diyos para ibigay sa kanyang sangkatauhan. So ngayon, kung alam mo na, kung hindi ka pa rin naniwala sa kakayahan ng Diyos, ay talagang kasalanan mo po yan mga kuya. Sapagkat nag-iwan na talaga si Kristo, ito ay tinatawag nga mga sakramento po mga kuya. Magkaiba yung sacraments o sacramentals. Ang sacraments, ito ay tinatawag na 7 sacraments. Ito nga isa-isahin po natin mga kuya. Ito yung part 2 natin ngayon. Ano ba ang sakramento ng patay at sakramento ng buhay? Dito po natin alamin po ngayon sa araw na ito. Ang tanong, ano bang sakramento ng patay? Ang sagot, ang sakramento ng patay ay ang sakramento na bububuhay ng patay sa espiritu dahil ang kasalanan, bababasa po natin mga kuya sa Efeso 2 verse 1. Hindi patay sa katawan. Ang mga sakramentong ito ay ang binyag at ang ikalawa naman ay ang kumpil po mga kakuya. Ano bang ibig sabihin nito? Ang sakramento na binyag at kumpisal ay tinatawag na sakramento ng patay dahil ang tao na patay sa espiritu ay mabubuhay muli dahil mapapatawad ang kanyang mga kasalanan sa pamagitan ng binyag at kumpisal. So mababasa po natin mga kuya sa Gawa 22 verse 16, Colosas 2 verse 12. No, so mababasa rin natin sa Juan 20 verse 22 hanggang 23. Ang daigdig na paglilinaw tingnan sa bawat tema sa 7 mga sakramento. Ang sakramento ng mga buhay naman, ang sakramento ng mga buhay ay ang sakramento ng buhay sa espiritu. Walang kasalanan na mortal o mabigat na kasalanan. At ito ang kumpil, Eucharistia, ito ay tinatawag din na komunyon. Ang pagpapahid ng banal na langis sa may mga sakit. Ito ay tinatawag na anointing of the sick at pagpapari, pag-aasawa. Itong 5 na ito, itong mga sakramentong ito, ay tinatawag ng sakramento ng buhay dahil matatanggap ito matapos mapapatawad ang mga kasalanan ng tao sa pamagitan ng binyag, isang panglapastanganan ang pagtanggap ng sa mga sakramento ng buhay kung ang isang tao ay nasa kalagayan ng patay sa espiritu dahil sa kasalanan. Ang tanong, ano ba ang sakramento ng kaisa lamang matatanggap? Sagot, ang mga sakramento na minsan lang matanggap ay ang binyag, kumpil, pagpapari. Itong mga sakramentong ito ay minsan lang matanggap dahil nagbibigay ito ng espiritual na tanda sa kaluluwa na hindi mabubura kahit magkakasala pa ng mortal sin. Ang mga sakramento na madalas na matanggap, no, Eucharistia, ito yung tinatawag na komunyon, kumpisal, at pagpapahid ng banal na langis sa mga may sakit, pag-aasawa. Ang kumpisal ay ang Eucharistia, komunyon ay mas mabuti kung madalas natin itong gagawin. Ang pagpapahid ng banal na langis sa may sakit ay madalas matatanggap, subalit kung ang parihong may sakit ay minsan lang ito matatanggap. Ang pag-aasawa ay maaring 2 o higit pa matatanggap kung ang kabiyak ay patay na. Ang 7 na mga sakramento ay hindi na lahat matatanggap ng isang tao dahil hindi lahat tinatawag ng pagpapari. Hindi lahat mag-aasawa, hindi lahat mamamatay dahil sa sakit. Ngunit kahit ang 7 sakramento ay hindi lahat matatanggap ng isang tao, matatanggap pa rin niya ang buhay na walang hanggan. Basta natanggap na niya ang sakramento ng pasimula. Ito ay ibig sabihin na binyag, kumpil at Eucharistia. Ito yung natawag na komunyon. Dahil sa pamagitan nitong mga sakramentong ito, ang isang tao ay ganap na nakaanib sa tunay na iglesia ng Diyos. Walang iba kundi ang Simbahang Katolika. So napakahalaga talaga po mga kuya, itong ang sakramento na ito po mga kuya. Ito ay
patay ka at may mga sakramento talaga na bumubuhay. For example na lang po mga kuya, sa pamagitan po ng binyag. Sa binyag, ito ay talaga napakahalaga po mga kuya. Kapag hindi po tayo nabinyagan, ay anak ka lang ng nanay mo, anak ka lang ng tatay mo. Sa pamagitan po ng binyag po mga kuya, ito ay matatawag na natin tayo ng anak ng Diyos po mga kuya. Kaya nga, isinuotan natin si Kristo na parang puting-puti po mga kuya sa pamagitan po ng binyag. Sa kumpisal naman, ito ay tinatawag na magkaroon tayo ng kasalanan habang naglalakbay tayo sa mundong ibabaw nito at matitisod at madadapa tayo at babalik tayo sa connect to Lord o connect to the God sa pamagitan po talaga ng kumpisal po mga kuya. So sa pagpapahid naman ng pananalangin sa mga may sakit, ito po ay tinatawag na anointing of the sick po mga kakuya. Ito po ay talagang general confession at papahid ng langis sa may sakit po mga kuya. Ito po ay pagbabalik loob talaga sa Diyos sa kanyang kulihulihang hininga po mga kuya. Ang iba naman ay sa pamagitan ng anointing of the sick ay mapapagaling. Ang iba naman ay sa physical na anyo ay hindi na talaga papapagaling. Pero sa pamagitan ng spiritual, sa anointing of the sick, ito ay napapagaling po mga kuya sa spiritual life. Kung ang kanyang katawan ay na hindi na talaga kaya, pero ang spiritual, ito ay napakahalaga sapagkat ito ay napapatawad sa pinakahuling hiningan niya ay nakahingi siya ng tawag. Ito ay napakahalaga talaga po mga kuya. Nawa at maintindihan natin ito ang mga sakramento na bigay ng ating inang simbahan. No? Ang pag-aasawa naman, ito po ay tinatawag na matrimony. Dapat kasal kayo sa inang simbahan. Hindi po yung live-in lang kayo at kasal kayo sa mayor o huwes, ay iyan po ay invalid. Dapat ay kasal kayo sa tunay na iglesia ni Kristo. Walang iba kundi ang Apostolika Romana po mga kuya. No? Dapat ang pari ng Catholic Church na dapat ang magkakasal sa isang mag-asawa. Ito ay tinatawag na matrimony. Ito ay sacraments of matrimony. So, isa-isahin po natin mga kuya. Dito lang, didefine lang po natin at para mas maintindihan talaga po natin po mga kakuya. No? So, dito lang na ito ay mga sakramento na madalas nating matanggap po mga kuya. No? So, dati kang patay sa kaluluwa, sa pamagitan nga ng binyag, no, mga kuya, kumpisal, ito ay bubuhayin ka ulit. Ito ay sa pamagitan po ng spiritual life po mga kuya, hindi po sa physical. No, sa ating pinag-usapan kasi mga kuya, spiritual, patungkol po to sa pang-spiritual life po mga kuya. So muli, maraming salamat at magsaliksik po talaga tayo po mga kuya para hindi po tayo madinggoy sa iba't ibang aral na tatag lamang ng isang tao. Muli at ako nagpasalamat sa inyo at God bless at maraming salamat po sa inyong lahat po mga kakuya. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.